Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pahayag ng Department of Energy. Tayo ang may pinakamataas na singil ng kuryente sa buong ASEAN. Palakpak naman dyan. Salamat po, Pangulong Marcos Jr., nangunguna ang inyong administrasyon. Kailang nangunguna sa pagpapahirap sa taong bayan. O ito, pakinggan natin ang payag Department of Energy. Alvin, sa ASEAN tayo ngayon ang pinakamataas. Mas mataas pa tayo sa Singapore o June. Dahil? Because, number one, meron, kunyari sa Visayas, kasi siya talaga yung pinakamahal eh. Dahil talagang may kakulangan tayo sa supply doon. Meron tayong 21 plants na forced outage, and therefore, dependent siya talaga sa Luzon at saka sa Mindanao for imported power. Tapos, alam niyo naman, naka-yellow alert sila palagi since May 13, I think. And that is the one that is driving the price high for Visayas. But for the rest, as mentioned by the Secretary, meron kasi din tayong mga matataas na demand during the summer months, and therefore we have to operate the more expensive power plants. Imbis na mag-block out, paano na rin nalamin yung mga medyo mahal na mga plant. Pero you said yung ano lang po, tayo, linawin lang natin para accurate, tayo ang highest sa Asia only for the month of June. Prior to that, hindi tayo yung, para lang malinaw, June lang. Only for the month of June. What about for July? Check namin yan every month. What about for July? Do you see na tayo pa rin? Wala pa tayo. Malalaman namin yan at the end of July. July 26 to be exact. We will let you know. Okay. Pero yung rate na yun, ano yung exacto rate na yun, kaya tayo naging highest for June? For June, ang ating average countrywide is 12.43. Versus? Yung Singapore is cheaper by 0.093 centavos per kilowatt hour. So maliit lang yung diferensya. 12, more than 12 pesos per kilowatt hour din yung Singapore. Oo. Tapos tayo, 0.43. 12.43. Maliit lang. Maliit lang naman. Pero still, syempre, lagi tayo nasasabing mahal ang kuryente. Pero talagang may kakulangan tayo sa supply. Pero by the way, nakakatulong yung Task Force 200 kasi ang dami ng renewables na pumasok sa grid as reported by Yusek Mario. Ito, kaugnay ng issue na yan, si Attorney Rowena Guanzo nagre-reklamo sa UPI rally kahapon. Worst administration ito at binanggit niya yung walang ginagawang gobyerno sa pagkontrol ng presyo ng kuryente. Yeah. Last week, nandito din ako eh. Ngayon, nandito na naman ako. Kahit na may konting ubo ako. Dapat ho, tayong mga Pilipino, lalo na yung mga Maranita, magkipag-isa na po kayo sa pagprotesta sa gobyerno. Kasi hindi na po talaga kaya. Tingnan yung Meralco bills nyo. Okay, lahat ng sweldo nyo napupunta lang sa pagbabayad ng kuryente nyo. Yung gobyerno, hindi man lang nag-intervene para sa atin. Anong ginagawa ni BBM? Ba't niya ipatawag yung Energy Regulatory Commission na yan? Ang laki ng mga sweldo nila. Ay, ang chairman dyan, ang sweldo ay parang Chief Justice. Bakit hindi nila tayo pinaprotektahan? Yan ba ang gusto nyo? 2 taon pa, ganito pa rin nangyayari sa atin. 1.5 billion, walang trabaho. 15 million, unemployed. Ito po yung administrasyon na the worst na nakita ko. Kahit dumaan pa ako sa marsyalo ng dictator na Ferdinand Marcos. Itong Bongbong Marcos na administration, the worst. Dahil yung mga kalaban niya, ang posisyon sa kanya ay pinapakulong niya. Parang marsyalo na. Pero kunyari pa siya na mabait siya. Yan po ang kailangan tingnan ninyo, ang katotohanan na lahat ng mga oposisyon ay pinapakulong ni BBM. Utos niya lahat yan kung bakit una niyang pinakulong si Senator Marcoleta para wala siya sa impeachment trial ni BP Sara. Kasama si Mike Defensor na siyang masyadong vocal na rin sa mga corruption
dito sa ating bansa. Sana po mapukaw na yung mga damdamin ninyo kasi para naman po sa inyo ito. Para sa inyo to, kailangan po malaman ng gobyerno na tumututol na tayo, malaman ng ibang bansa na talagang tumututol na tayo, hindi na kaya. Mamamatay na sa gutom ang mga tao. Travel lang si BBM. Ang kuryente nyo, tingnan nyo, kaya nyo pa ba yan? Kung kaya nyo pa yung bigas na ganyang kamahal, yung kuryente nyo, kaya nyo pa ba yan? Paano kayo makakapagtapos ng mga anak nyo? Halos sobra sa kalahati ng sweldo nyo na binabayad nyo lang sa Meralco. Ayun. Speaking of kuryente, nandito yung mga bills na nakadikit sa aming refrigerator. Dati-dati, 1,000 pesos, mahal na yung, yun na. Ngayon, tinignan ko, umabot ng 2,600, 2,900. Nung nagreklamo ako doon sa aking kamag-anak ating bahay, bakit? Mahal. Kuya, talagang nagmahal daw ngayon na doble. Pati tubig, nagmahal. So, lahat nagmamahal. So, kami, meron pa naman kaming pambayad. Kaya may pension ako. How much more yung mga ordinaryong mamamayan? Yung mga kumikita lang araw-araw ng magkano minimum wage earners. Tapos ganyan, singil sa kuryente, bayad sa tubig, presyo ng pagkain, sobrang mahal. Kaya wala nang naibigay ang administrasyong ito sa mga ordinaryong mamamayan kundi pahirap lamang. Puros pahirap. Kaya ako, I can say it with pride. Nabudol ako. Oh. Anyway, magtiis na lang tayo. Hanggang 2028. Darating na. Konting, ano na lang, paghigpit ng senturon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Naanak ko dire sa Banlay ni Christine Matignaw nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So mo na ni siya ang natabangan og yero, ug mo na ni ang iyang kulihanan sa yero nga gitabang. So gatuluan na gyud. Og mao na ni ang ngero nga gitabang nga ilang iatop unta pero nagaulan namang gyud. So karon na ni kung mundag ang ulan. So napulo ni kabuok nga di 8 kataas. So ang ilang higdaanan, basa na gyud kaayo. So daghan na gyud kaayo nga tulo. Una, salamat sa Ginoo nga natagaan ni Jud og sin o karon mailisan na jud mo ang amo ang atop ni gulong sa ulan amo ni ilisan karon. Salamat jud kay sa Ginoo nga naa namin iatop. So nagatulo na gyud. Oo, so nagatulo na gyud ang ilang atop. Tiyo sa naghatag-ani sa amo ang dako nakainig tabang sa amo nga dili namin mabasa. Kay pati amo ang gitamakan diri oh.
Basa na gid kaayo pero taod na mo ni karon dili Oo, ko basa sa na ulan. gid kaayo. Di na ni mabasa. Oo. Salamat gid kaayo sa Ginoo. Salamat kaayo.